beloved, Boss Mike, Cervera. Okasyon sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. May patutsada rin si Arroyo laban sa reklamong impeachment kay VP Sara. Narito ang report ni Bril Montalvo. Mag-iisang buwan na nang ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. At habang papalapit ang butuhan, unti-unting nagpapahiwatig ang bise kung sinong makakasama niya sa eleksyon. Una, ang hindi niya pinangalan ng running mate na hindi pa raw desidido kung tatakbo bilang vice-presidente. Antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Baka atakihin siya. At ngayon, ang apat na personalidad na lumapit na rin daw kay VP Sara. Yan ay para naman mapabilang umano sa kanyang senatorial slate. Usap-usapang isa dyan si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ayan na mga kababayan ko, yung sinasabi ko sa inyo nung isang araw slap chick. Analisa Uso. Naku, Diyos ko po. Ito na yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan. Ito, magiging magiging senador. Katiket ni Sara Duterte. Pero dito tayo. Mamaya na natin talakayin itong gaga na to. Dito tayo sa pagkakasama nga ho ni Aling Maliit, Gloria Arroyo, at ni Sara Duterte. Ngayon ho mga kababayan, Michelle, Colette, mga kababayan ko, dito tayo. Si Gloria na ba ang makaka-running mate niya? Gloria Arroyo na ba, mga kababayan ko? Magiging delikado ho dyan si Sara Duterte. Kung sakaling manalo lang, kahit walang pag-asa. Kung sakaling manalo si Sara Duterte, malamang mag-aaway uhuli yan dalawa na yun. Naniniwala ba kayo doon? Pag nanalo, pareha si Gloria, si Sara, halimbawa lang ko kahit malabo. Mga kababayan ko, sigurado magdarambulan yan daw na yan. Baka magsabunutan yan. Diba? Alam niyo yung ugali ng dalawa na yan. Siguradong hindi magkakasundo Diba? Yan, aagawin uli. Ganun ho mangyayari dyan. Oo. Jobro, walang pagbabago. Away na naman. Hindi na tayo natahimik. Hindi na tayo natuto ng ganito. Mga kapwa Pilipino nagrarambulan sa social media dahil sa mga politikong mga kababayan na mapaghangad na mga nagbabayad sa mga vlogger nila, mga kababayan ko, para ipagtanggol sila at pabanguhin yung mga pangalan sa social media, ganun ito, paulit-ulit lang po, mga kababayan ko. Ganun at ganun at ganun na rin ang mangyayari kapag kaho sila ang nagwagi, kahit malabo. Pero mga kababayan ko, eto, puntahan natin, So, ngayon, meron palang kalaban, kung magtatandem ang Leni Robredo, kung may vice-presidente na, si Benz Dizon, tingin ko mga kababayan, nililigaw lang tayo Ako'y sigurado, baka Leni nga, Pero kung sino yung vice-presidente, baka ho panligaw lang si Benz Dizon Magugulat tayo sa pinale na hindi pala Benz Dizon ang katikit ni Leni, Sa palagay nyo, kasi meron ho akong meron akong Sir Bert, nararamdaman, Marites Musni, Max Safe, Pinky MA. Meron akong ibang feeling na nakikinikinita, nararamdaman ko Mukhang may panggulat sila na bigla na lang, Leni, tandem si ganito. Nako, mga kababayan ko, iba yung pakiramdam ko. Di ba? Kayo ho, ano ho yung pakiramdam ninyo? Ako, iba talaga. Malamang iba yung makakatandem ni Leni Robredo. Ngayon, dito tayo sa mga magiging senador o katiket, mga kababayan ni Sara Duterte. Itong si Guangzon, mga kababayan ko, buang-buang ito. Mga kababayan, buang-buang. Mga kababayan, hindi ho batayan na ikaw marunong lang sa numero at saka letra.
Mga kababayan ko, mahalaga rin po yung pakikipagkapwa-tao. Mahalaga rin po mga kababayan, yung marunong kang bumaba sa level ng mga Pilipino, anumang estado. Eto ho mga kababayan, matapobre po di ba? Matapobre po ito, mga kababayan. No, Jing Martin, si Auntie Claire, number 1 natin, syempre. Number 1 natin si Auntie Claire, di ba? Pero nang matanong yan sa bise, Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. Alam nyo mga kababayan, si Sara piling talaga mananalo no? Sa mga pananalita, akala mo talaga confident na mananalo mga kababayan. sinabi niya lahat yan sa isang pop-up exhibit sa Davao City nitong Sabado kung saan Ayan na mga kababayan ko. Nakikita nyo ho yung nasa gitna, maliit. Ayan na. Nako, mukhang eto na ho yung magkatandem mo. kasama rin ni VP Sara ang kanya umanong mentor at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Giit ni Arroyo, hindi raw dapat pinepersonal ang impeachment tulad na lang ng kinaharap ngayon ni VP Sara. Nako, delikado mga kababayan. Mentor daw niya di palit kayo. Kung mentor mo si Gloria, bakit di na lang si Gloria ang patakbuhin mo? Di ba? Ewan ko lang kung pwedeng tumakbo kasi naging presidente na yan Di ba? I myself went through impeachment proceedings 4 times. Such mechanisms should Ayan na, si Charm. Di ba? Si Gloria Arroyo, mga kababayan ganyan talaga magsalita yan. Pero ngayon, mga kababayan ko, eto na, syempre todo pagtatanggol kay Sara Duterte to. neither be personal nor political theater. It is important that those in charge conduct the proceedings with sobriety, fairness, and fidelity to the law. Speaker Bojedi has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. Alangan naman na mas matalino pa yung vice presidente kaysa kay Sara Duterte. Mga kababayan, saan naman na kayo nakakita nun? 'Di ba, Christian Villalobos, 'Di ba, Michelle, Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, Maluceron, o Mike Cerveza, makinig ka. Malayo ho ang talino. Kung husay lang ho, Gloria versus Sara, kakain ng alikabok yan. Unang-una, si Gloria, maraming alam na pasikot-sikot sa politika. Kung baga sa mga kababayan, tahiran na. Magulang na ho, mga kababayan ko. Hindi lang humaniba lang, magulang na talaga si Gloria Arroyo. Ngayon, ang tanong ko, uubra ba kung sakasakali si Sara Duterte dito kay Gloria? Naku mga kababayan ko, daig pa ni Gloria nag-alaga ng isang anaconda, mga kababayan, kahit na wala sa itsura, kahit ang let-let lang, The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. Sa isang event naman sa Digos City ngayong araw, may bagong birada ang bise laban sa ilang kongresista. Yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Bagamat may kinahaharap na reklamong impeachment, ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, mas aprobado pa rin sa karamihan ng mga Pilipino ang performance ni Hindi nga kami naniniwala dyan. Baka nga baliktad yan mga kababayan Pulse Asia nga mga kababayan Ano ba? Ngayon ho yung ginagamit ni Sara Yung survey company na yan na ipakita. Siya nga naman nakakita ng ganyan. Di naman nagtatrabaho. Walang ginagawa. Tapos yung pong rating ito pong survey mas mataas pa si Sara. Kabaliwan ho ito Mukhang talagang malaki ang pondo na na ginagastos ng netong mga kababayan, netong grupo ni Sara Duterte. VP Sara kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos nitong nakaraang 3 buwan. Gayon din pagdating sa trust ratings.
kung saan may 55% ang bise kumpara sa 35% sa Pangulo. May survey man o wala. Nagpapasalamat dahil Ako, kunyari pa to si Sara no? Mahilig magkunwari na may survey man o wala. Ulul, Sara Duterte, alam na namin yung style nyo na yan. 'Di ba? Bayad yan sa inyo. Naku! yung pagtitiwala at paniniwala ng taong bayan sa akin ay Hoy, walang tiwala sa iyo. Wala nga sumasama sa mga rally nyo. Wala nga pumirma, di ba? Del Toto Balduesa, di ba? Maring Linda. Oh, meron ba? Nasaan yung mga tao? Nagkaroon na kayo ng panawagan, people power kayo ng people power. Oh, eto ngayon, no? May bago. Ano yung bago, mga kababayan ko? Meron na naman silang kudita. Ano po? Bakit hindi ninyo gawin yan? Diyan, oo. Yung kudita-kudita na yan, no? Gawin nyo na kung marami talaga kayo. Kung may taga-suporta ka, gawin nyo na ngayon nang mabilib kami sa inyo. Ganun yun, di ba? Kung talagang marami ang mga naniniwala dito kay Sara Duterte, gamitin na nila. Kasi meron hong bago silang propaganda. Etong kudita, mga kababayan ko. Oh, dapat yun na. Wag na yung mga ganyan-ganyan nyo. Papapals-pals pa kayo. Sabi nga, yan, nadadaya, di ba? Sabi nga mga kababayan, yung mga ganyang mga pa-survey, namamanipula. Oh, di ba? Kaya itigil na, Sara. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.